Magandang araw mga bata. Ako nga pala ang inyong guro para sa asignatura na ito. Ito ang JMRC o Good Moral and Right Conduct. Pero bago ang lahat, ako muna ay magpapakilala. Ako si Binibining Rosemary O. Linares. Pero bago ang lahat, nais ko muna anyayahin ng lahat na tumayo upang manalangin. Joyce, lead the prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat, Joyce. Ngayon, magsiupo ang lahat. Titingnan ko muna ngayon kung sino ang mga lumiban sa aking klase. Ako ay nagagalak dahil walang lumiban sa aking klase. Sana ipagpatuloy niyo ito ang ganitong kaugalian. Masarap sa mata na lahat kayo ay nandito ngayon at nakikinig sa akin. Pero una, na ilalarawan ang katangian ng tao na nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang. Pangalawa, na ipapaliwanag na niya ang kanyang sarili, mag-isip at magmahal na tatangi sa tao ay magagamit niya upang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Pangatlo, nakapag-angkop ng mga kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kanyang pagbubukod tangi. So mga bata, ma-idea ba kayo kung ano ang JMRC? Yes. Ang JMRC ay My Good Manners and Right Conduct or JMRC sa tawagin o kabutihang asal at wastong pag-uugali ay tumutukoy sa tiyak at partikular na tinatanggap ng mga batayang panlipunang pagpapahalaga, itikita at utamang paraan ng pag-uugali na nagpapahayag ng paggalang sa mga taong nakakasalamuha. Yon ang GMRC. Sunod, sa ngayon, babasahin ko muna ang mga layunin para sa aking mga itatalakay. So makinig mga bata, ngayon ako ay mababasahin at makinig kayong mabuti. Nangangailangan ng tulong ng iyong kapitbahay dahil nasunugan sila ngunit pinagbabawalan ka ng iyong mga magulang na makialam sapagkat ayon sa kanila, iyon ay gawain lamang ng mas nakakatanda. Ano ang gagawin mo? Yes, Mark? Tama, Mark. Ang una nating gagawin ay sasabihin muna sa mga magulang, sa ate, kuya, o sa tita, tito, lolo at lola kung ano nga ba ang dapat nating aksyon o dapat nating gawin para makatulong sa iba. Dahil ang batang kagaya mo ay hindi pa tama ang direksyon o tuwid na mag-isip na tumulong muna. Dahil kapag ikaw ay hindi nagsabi sa mga nakakatanda sa iyo, maaari ka mapahamak sa iyong gagawin. Naiintindihan ba? Mabuti. Ngayon naman, sisimulan ko na ang unang ituturo ko sa inyo ay ang ususing salita o mahalagang konsepto sa aralin. So, ang susing salita, ang kakayahang mag-isip at magmahal ay dalawang pangunahing aspeto ng kahalagahan ng tao bilang isang individual na may malalim na ugnayan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang mga kakayahang ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mundo, sa ating mga sarili at sa mga ibang tao sa paligid natin. Yes, ito ay mahalaga na matutunan at mapahalagahan natin kung ano nga ba ang totoong kahulugan nito, gaya ng pagmamahal sa mga magulang, ng mag-appreciate ng ganda o hindi man masyadong kagandahan. Marunong silang tumingin. Kakayahang magmahal. Ang kakayahang magmahal ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng koneksyon at ugnayan sa isang tao o sa ibang tao.
at sa ibang mundo. Ito ay nagpapakita ng kabutihan, malasakit at pag-unawa sa mga damdamin at pangangailangan ng iba. Gaya ng sinabi ko nung una nung may binasa ako na paano pag nakasaksi kayo na nasusunog. Marunong na kayong makiramdam ng awa o tinatawag na kabutihan or malasakit sa pag-unawa sa damdamin ng pangangailangan ng iba. Lalo na kung nakakita tayo ng mga batang naghihirap at humihingi sa atin ng tulong. Yan pa lang ay pagmamahal na sa kapwa. Hindi lamang sa mga magulang, hindi lamang sa iyong mga kapatid, pati na rin sa buong mundo. Tayo ay, lalo na mga Pinoy, na may mga malasakit tayo sa iba at of course, para na din sa ating mga sarili. Ilan sa mga aspeto nito ay ang mga sumusunod. Empatiya or simpatya ay ang kakayahang maunawaan at maramdaman ang nararamdaman ng iba. Ito ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng malasakit at aspeto sa kanilang mga karanasan. Gaya ng sinabi ko kanina, na kapag nakakita tayo ng bata na humihingi ng tulong ay nakakaramdam tayo ng awa. Dahil yon sa isang marunong tayo magmalasakit at magkipagkapwa sa ibang tao. Pagkamalasakit. Ang pagkamalasakit ay nagpapahayag ng pag-alala at pagmalasakit sa kapakanan ng iba. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na tumulong, magbigay suporta at maging mapagmahal sa kapwa. Pag-unawa sa pagkakaiba-iba. Ang kakayahang magmahal ay nagpapalawak din ng ating pangunawa sa mga taong may iba't ibang pananaw, kultura at karanasan. Ito ay nagpapalalim sa ating ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. Lahat tayo ay may pagkakaiba-iba. Magbibigay din naman ako ng halimbawa. Halimbawa, naglalaro ka sa internet. Marami kang makakilala na hindi Pilipino. Sa pangkalahatan, ang kakayahang mag-isip at magmahal ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon maging mas matalino or wais maunawain ang iba't ibang aspeto ng buhay at magkaroon ng mas makabuluhang ugnayan sa kapwa. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng mabuting pagkatao at pagiging mahusay na kasapi ng lipunan. Ngayon, dumulog na tayo sa ating pangkatang gawain. Pero bago ang lahat, kayo ba ay naiintindihan kung ano ang aking mga sinasabi? O ano ang aking mga tinuturo sa inyo? Yes, very good, Marie. Ang aking mga tinuturo ay para sa inyong mga sarili o ang ating pangkalawakang pag-iisip o pangunawa. Now, dumayo na tayo sa pangkatang gawain. Bigyan ang bawat grupo ng sitwasyon at bigyan nila ito na naaangkop ng mga kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kanyang pagkakabukod tangi. Lahat ng kasabi sa bawat pangkat ay kinakailangang makibahagi upang matapos ang gawain. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para matapos ang inyong gawain. Ngayon, tayo ay magbilang para makahanap na tayo ng inyong mga kagrupo. Magaling mga bata. Alam kong nakinig talaga kayo na mabuti sa aking mga sinasabi o tinuturo dahil lahat kayo ay tama. Palakpakan ang inyong mga sarili. Sa paglalapat at paglalahat, gumawa ng isang pangako. Simula sa araw na ito, ako ay at isulat ito sa isang puting papel. Para naman sa pagtataya, kumpletuhin, iangkop ko ang aking mga kilos na nagpapakita ng kakayahan kong mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng aking pagkakabukod tangi sa pamamagitan ng blank. Isulat ito o ilagay ito sa puting papel para naman sa pagtataya, kumpletuhin.
Iangkop ko ang mga kilos na nagpapakita ng kakayahan kong mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng aking pagkakabukod tangi sa pamamagitan ng blank. Yes, isulat ito sa papel. At ipasa nyo sa akin sa susunod nating pagkikita. Naiintindihan ba mga bata? Ngayon, ligpitin ang inyong mga gamit, pulutin ang mga kalat, at pagkatapos pulutin ang mga kalat, lahat ay magsitayo para manalangin at tayo ay makauwi na. Salamat mga bata at sinamahan niyo ako ngayong araw para makinig at matuto sa aking mga sinasabi tungkol sa inyong mga sarili or valuing oneself. Sa susunod nating pagkikita, gusto ko lahat andito pa rin at nakikinig sa akin ng mabuti. Maraming salamat!